Sa kabila ng pagpasok sa quarterfinals, hindi pa rin sigurado ang grupo ni Coach Tim sa twice-to-beat incentive ng PBA. Para sa kanya, malalaman hanggang Biyernes kung kakayanin ng kanyang grupo kalaban ng Meralco. Kasabay ng hangaring makuha ang twice-to-beat, hindi rin ikinailan ng mentor ng Ginebra ang hangaring makarating sa semis at finale ng laban. Sa dulo, ibinahagi nito ang lagay ni Japet Aguilar na magiging malaking bahagi ng kanilang kampanya dito sa Commissioner's Cup. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bagamat nakapasok sa quarterfinals, hindi pa umano alam ng grupo ng Gene Kings kung isa sila sa top 4 ng kasalukuyang ginaganap na PBA Commissioner's Cup. At para kay Coach Tim Cone, malalaman kung pasok sila sa top 4 ngayong paparating na Biyernes. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Roman Zures ng ABS-CBN News. Meron pa kami hanggang susunod na Biyernes kaya susubukan namin maganda. Ito kasi yung magpapasya kung makakapasok kami sa top 4 o hindi. Well, diretso naman yung laban ni Coach Tim Cone. Itong laban kontra Meralco Bulls sa Friday, yung magiging sukatan kung papasok sila sa top 4 at makukuha yung twice-to-beat incentive. Ibig sabihin yan mga playoffs, hindi lang ito basta panalo yung habol, kung hindi positioning na para sa mas ligtas na ruta sa playoffs. Kaya asahan mo na playoff level na kagad yung intensity ng Barangay Ginebra dyan. Para manalo, kailangan nilang kontrolin ang tempo at i-impose ang physicality nila ha. Kilala yung Meralco sa depensa at disiplina. Kaya kung magiging sloppy ang Ginebra, lalo na sa turnovers, mahihirapan talaga sila dyan. Kailangan nila maging efficient sa half-court sets at siguraduhin na mataas ang quality ng shots na kinukuha nila dyan, lalo na sa crucial stretches ng laro, di ba? Sa scoring, natural na aasahan ulit si Justin Brownlee na magdala dyan, lalo na sa crunch time dahil siya yung go-to guy nila, di ba? Pero hindi rin pwedeng siya lang. Kailangan mag-step up si Scottie Thompson sa all-around game, lalo na sa rebounding at playmaking. At si RJ Barrientos sa scoring at perimeter threat para mabuksan ang depensa ng Meralco. Bukod dito, magiging susi rin ng support players, lalo na yung mga galing ng bench, para mapanatili yung energy at momentum nila doon. Kung makuha ng Ginebra yung balance sa scoring at malimitahan yung mistakes nila o yung mga mali nila o yung mga error nila, malaki yung chance nila na masecure ang panalo at tuloy ang makapasok sa top 4. Pero kung papayag silang diktahan ng Meralco yung laro, delikado silang mawalan ng pagkakataon sa mahalagang incentive na yan mga playoffs. Sa pagpapatuloy ni Coach Tim Cone, inulit nito ang hangaring mapunta sa top 4. Hindi rin niya ikinaila ang hangaring makarating sa semis at finals. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jonas Tirado na Inquirer. Siyempre, ang pinakamalaking goal namin sa ngayon, makapasok sa top 4. Yun talaga yung unang goal namin. At itong mga kupo ng makakalaban namin kung makarating kami sana sa semis o finals. Magkakaharap din kami kalaunan Kaya makikilala nila kami at makikilala rin namin sila. So maliwanag yung point dito ni Coach Tim Cone mga playoffs. Ang Barangay Ginebra, nakatutok talaga sila sa top 4. Dahil ito yung magbibigay sa kanila ng twice-to-beat advantage at mas magaan na ruta papasok sa playoffs. Pero sa mas malalim na pananaw, ang sinasabi niya, hindi lang ito tungkol sa standings kung hindi paghahanda na rin sa mas mabibigat na yugto ng torneo. Kung titingnan ang mga posibleng makaharap nila sa semis o finals, malinaw na ang tinutukoy niya yung mga kupunan gaya ng Meralco Bulls, kalaban nila yan sa Friday Rain or Shine, at yung TNT Tropang 5G. Lahat ng teams na yan mga playoffs, alam ng Ginebra na hindi lang sila makakalaban sa isang series, kundi posibleng makaharap pa ulit sa mas mataas na pressure situations katulad ng semis o finals. Para sa Ginebra, may chance sila laban sa tatlong yan, pero dikit ang labanan Sa Meralco, kilala ang depensa at disiplina nila, kaya kailangan ng Ginebra ng composure at execution sa dulo. Sa Rain or Shine naman, energy at unpredictability yung kalaban, kaya dapat consistent sila sa buong 48 minutes doon. And of course, dito sa TNT, sa grupo ni Coach Chot Reyes, star power at offensive firepower ang problema dyan. Kaya kailangan ng Ginebra ng solid na team defense at control sa tempo. Sa kabuuan ng mindset ni Coach Tim, parang sinasabi niya na kung gusto mong umabot sa dulo, kailangan mong paghandaan na agad ang mga posibleng makaharap mo dyan. At kung makuha ng Ginebra ang top 4 at twice to beat, mas malaki ang tsansa nilang makalusot laban sa mas mabibigat na team na to sa critical stages ng playoffs. Para naman sa karamihan, kakailanganin ng Gene Kings ng isang buong team para makarating sa finals ng bakbakan. Dahil dyan, kakailanganin ni Coach Tim ang presensya ni Japet Aguilar. Tanong, ano nga ba ang estado ni Japet Aguilar sa kasalukuyan? Tutukan natin ang mga sinabi ni Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Wala na siya sa peligro at hindi naman daw seryoso. Sana tama ang impormasyon na sinasabi ko sa inyo. Pero yun pa lang ang alam ko sa ngayon
Wala pa kaming time frame kung kailan siya makakabalik sa lineup at makakapaglaro. Sana makabuo kami ng game plan kung paano siya maibabalik sa lineup. Well, good news yung sinasabi ni Coach Tim Cone na out of danger at hindi seryoso ang kondisyon ni Japet Aguilar ng Barangay Ginebra. Pero yung sinabi rin niyang wala pang time frame kung kailan siya babalik sa lineup, medyo malaking concern yon para sa team lalo na sa puntong papasok na sila sa quarterfinals at posibleng semis at finals, di ba? Ang ibig sabihin niyan mga ka-playoffs, kahit hindi seryoso yung injury, hindi pa rin sure kung kailan babalik si Japet Aguilar. At sa basketball, lalo na sa playoffs, ang kawalan ng klarong timetable, delikado po yan kasi hindi mo alam kung ilang laro ang mawawala sa kanya. Kung wala si Japet, malaking butas sa frontcourt ng Ginebra dahil siyang pangunahing rim protector at rebounder, di ba? Sa mga laban kontra malalakas na teams, lalo na sa physical na laro, ramdam agad ang kulang sa depensa sa loob at sa presence sa ilalim ng basket. Kung nandiyan si Japet Aguilar, ibang usapan ng Ginebra. Mas nagiging solid ang depensa nila sa paint, mas kontrolado yung rebounding at mas nagkakaroon ng insurance laban sa malalaking kalaban sa semis o finals. Siya yung klase ng big man na hindi lang stats ang ambag, kung hindi intimidation at stability sa depensa, lalo na sa clutch moments. Kaya sa sitwasyon ngayon mga ka-playoffs, kahit magandang standing at momentum ng Gin Kings, ang availability ni Japet Aguilar ang isa sa key factors kung hanggang saan sila aabot. Dahil sa playoffs, hindi lang offense ang labanan dyan, kung hindi yung tibay ng loob at lalim ng frontline. So guys, maraming salamat.